want my life to be a light for those around me. I want my life to be that roadmap that says hope. I want my life to be a beacon on life's raging sea. I want the world to see Jesus when they look at me. When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at me, what will they see? And when I spoke, did my words contain your wisdom, Lord? And when I prayed, did my prayers contain your love? And did my life reflect the glory of your Spirit, Lord? And did I show the ones around me they were loved? When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? And when the world looks at me, what will they see? When the world looks at you, do they see Jesus? When the world looks at you, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at you, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? And when the world looks at me, oh, when the world looks at you, what do they see? I'm so tired of living in a world of my own, getting kind of homesick to go. Heaven's just the kind of place I like to call home. It's the place where I'd be welcome, I know. There are prizes in this world I like to attain, things I like to do and I can. But anything that I achieve could not be the same as the ticket that I hold in my hand. I've got a ticket to paradise. I got a feeling I'll be leaving soon. No, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Folks are trying every way to get in the gate, looking for an easier way. Some will shop around to find a cheaper rate, even though the price is already paid. So if you're wondering why you haven't got your way in, well, it's just because of one man. He's been here once and he is coming back again, and he can put a ticket in your hand. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. No, won't that be nice? I've
bag's all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Welcome to your favorite evening program. Every Thursday evening, muli tayo nagbabalik for another episode of Staying Alive Team Focus with the theme, What's at the Table? Ano nga ba ang nasa lamesa, mga kabataan na teenagers? So keep tuning in, tag your friends and your relatives so that they too can enjoy this wonderful evening na meron tayo. Iisa-isahin natin kung anong nasa mesa. Kompleto ba? Kulang ng placemat. But anyways, anywho, magkita-kita tayo in a while after this introduction. Let's head on to this program.
Blessed Thursday evening, Team Focus! Isang mapagpalang gabi po muli sa inyo lahat. Kamusta? Aray ko, ang lakas ng sound card kaysa sa sound ni Sir Dominic. Ang laki ko sa screen. Parang ano no? Parang pinapakain ako sa mga audience eh. Alam mo yung sa sobrang laki mo, naharangan mo yung trapiko sa kalsada sa baba. What's at the table? Lechon. Baka. Yan, anyways, magandang gabi sa lahat ng mga Team Focus na ngayon ay sumusubaybay na sa ating programa. Kamusta kayo? Kamusta ang Brigada Eskwela? Pambihira naman talaga. Ay, hindi na pala. Tapos na pala yung Brigada. Ano ba ngayon? First week? Pinapagalitan ka ni Ekong sa amin. Hindi, wala naman. Hindi, maniwala kang taga-dado yan eh. Yung mga team song nila ngayon, nasa sabik sa unang araw. Ano ba ngayon? First week ba? First week? Tama ba? First week ng... first week? Boy Dado. Yan. Si Boy Dado. Nandiyan si Boy Dado eh. Yan. Si Boy Dado. Taga Just Dado. Si Ekong. Yan. Yan. Well, kamusta kayo mga ano? Mag-ano nga tayo? Mag-comment down below kung... mag-comment nga kayo sa comment section, babasahin natin yan kung kamusta ang inyong inyong first day of school. Yan. Okay lang, muntik naman. Saya-saya. Yan, okay. Magandang gabi po sa lahat ng Team Focus at sa lahat ng mga viewers natin sa ating Facebook Live course, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang gabi sa inyong lahat. North, South, East, and West corners of our church. Magandang gabi sa inyo. And magandang gabi sa mga, sabi ni Sir Romer, pinapagalitan ka ni Rica May. Mahina daw ang sound kahit naka-speaker na. Yan, lagot ka. Yan, malakas naman. Baka cellphone mo yan. Malakas naman yung sound. No? Kaya, anyways, ay sa aking area team Focus. Chosen generation ng Southeast Family, magandang gabi sa inyo. Yes. At of course, meron tayo dito mga ilan-ilang representatives repping Team Housing. Yan, nandiyan dito yung ilan sa dalawang young ladies natin mula sa Team Housing, Sir Dom. Yan, kaway-kaway nga kayo, Sofia at saka Shera. Nasaan sila? Yan. Yung yung pamangkin din ni Sir Paul Joseph. Alam mo, bilib ako kay Blessy, tumabi kay Shera. Bakit? Nagmukha siyang anino ni Shera. Alam mo to si Blessy. And syempre, kaway-kaway tayo sa mga studio live audience natin. Yan. Man. Yan, mambihira. Yan. At syempre, shoutout sa aking mahal na asawa. Nandun sa likod. Kasama si Baby LG. And of course, sa may... Google Meet natin dyan na magandang gabi sa inyo lahat. At syempre, hindi lang ako babati, Sir Dominic. Bati ka muna, Sir Dominic. Magandang gabi, Team Focus. Kumusta kayo? And I hope kayo excited sa another episode. And shoutout nga pala, binabati ko, of course, Trusted Timothy. And of course, yung mga nandyan sa station ng Mondehar Station, magandang gabi po sa inyo lahat. Nandiyan na ba sila? Wala pa, di pa sila nag-join. Ay, hindi, parang nandyan na, Sir. Ayun. Naka-off cam pa. Sineset up pa siguro yung camera. Siguro yan. May mga nakasando at naka-short pa. Ay, patay. And shout out of course kay Mami, Madam. Ay, hindi pala sila Mondehar Station ngayon. Sila sa Agdon. Amen. Yun. Agdon sa Agdon Station, kaway-kaway mo na. Yan. And of course, meron din May naka-short nga, duman. Si saan nga to sila, si ate? Daz. Si Chanel, yan. Chanel, Makati Central Family. Yan. And, dalawang Makati Central. Dalawa ang Makati Central. And para sa mga naka-off-cam, mag-on-cam kayo kasi para mabati naman namin kayo, sa lahat. Ito yung sinasabi ko, Sir Dominic. Sabi ko, comment down below kung kamusta ang first day of school o first week, hindi na first day First week of school. Talaga lang sabi ni itago natin sa pangalang Ian E. Ramos. Musta po? Ba't mo tinigil? Musta po? Galing po akong Diosdado like Jericho. Within 3 days, meron na po ako. Ha? What? They ask you how you are, you just have to
Di. Mali. Meron na po akong nasira na 22 souls, 1 and another 2 today. So, 24 sakwan po. Basahin mo. Souls one. Basahin mo yung dulo. Sokd. Ano ka? Sabi ko sa iyo eh. Amen. At very good. Nasaan na ba? Wala pa, no? Wala pang iba. Gusto ko kasing malaman kung kamusta yung first week of school ninyo. Yan. Kaya para maganda ang pinaka bati natin dito. Meron pa ba? Wala May na. nag-comment, dinilit niya eh. Yan kasi mga asar ka pa eh. Dinilit mo talaga. Oo, nakita ko kanina. Ay, nako. Kasi naman. Alright, sige, tuloy-tuloy tayo. Sir Dominic, ano bang napag-usapan natin ng mga nakaraan? At ako'y naniniwala na magiging blessing. Kaya Team Focus, malapit na, isang Thursday na lang. Tapos na tayo dito sa topic na to. Amen. At abangan nyo yung susunod na topic natin. Napakaganda. Nakaready na eh. Nakaready na, yes. Nakaready na. Kaya abangan ninyo yon. Pero for now, just enjoy this topic and let's focus on the topic. Sir Dominic. Kailan parang hinihingal ako. Anyway, magandang gabi ulit, Team Focus. Let's have a recap sa napag-usapan natin last week. What's at the table? And of course, ang nagsalita sa atin last week ay wala nang iba pa rin kundi si Sir Maki. Ano yun? Okay, sinabi niya, influence. Of course, ang topic natin, ang title nakalagay dyan, What's at the table? Table is a place of influence. And ang sinabi sa atin ni Sir Maki, dalawang bagay ang pwedeng gawin sa atin ng influence. Una doon is influence can mold you. Yung mold yun, parang pagmumolde or paghuhulma. Yan, isa kang okay? Binigyan tayo ng example ni Sir Maki. Diba? Para pag-i-structure ng isang building. Diba? Para sa paggawa ng poste, kailangan maggawa ng mold yan. So para malagyan ng buhos, para maganda yung itsura ng poste. Ganun din sa atin bilang tao. Okay, sa influence. Ang molde, ang pag-mold sa atin, sa influence, it's all about making the most out of you. Okay? Ang molde, wala nang ibang gustong gawin yan, kundi maabot mo yung best na potential mo. Yan ang sinabi ni Sir Maki. But next naman, ang influence, it also can kill you. Yeah. Diba? Pero ang marami ngayong young people, lalong-lalo na yung mga young people na Kristiyano. Okay? Kristyanong mga young man yan. Team Focus particularly. Okay? Ano yung ginagawa ng maraming young people ngayon? Pinaglalaruan nila yung dalawa. Naglalaro sila sa influence na nagbibigay ng buhay at sa influence na pwedeng makapatay sa kanila. Okay? Marami sa atin, Team Focus. Kaya sinabi doon ni Sir Maki, influence always matter. Tapos dinugtungan niyo yung sinasabi ni Pastor. What you believe determines what you receive. Diba? Kasi marami sa atin, Team Focus eh. Sasabihin natin isang araw dito tayo sa mabuting bagay. Tapos kinabukasan kakalimutan natin yung mabuting bagay, babalik na naman tayo sa masamang bagay na nakasisira sa ating buhay. Kaya ngayon, Team Focus, sinasabi na last week, okay? Marami sa atin, pagdating sa table, we eat up those influencers na sinasabi. Influencers, motivators, mga iniidolo natin sa screen, sa mga TV, or sa social media. Masyado tayong believe sa kanila. Pero ang problema nun, Team Focus, di ba binigyan tayo, pinaalala ulit ni Sir Maki yung pinag-uusapan natin nung nandito po si Sir RG. Sir RG, by the way, shoutout sa Sir RG. Okay, sabi doon, ruler. Yung mga bagay na yan, yung mga rulers sa buhay natin, masyado tayong pumipili na nagsaside doon sa mga rulers na merong bad influence sa atin. Or, yung, nakalimutan ko yung term kasi, pero basta yung sinasabi doon ni Sir Maki, yung influence na talagang hahatakin ka papalayo sa gawain ng Panginoon or sa paglago mo para sa gawain ng Panginoon. Di ba, binigyan niya tayo ng example nung panahon nila Daniel. 'Di ba? Ang mga panahon nung panahon nila Daniel, you cannot just refuse yung mga rulers. 'Di ba? Back in the days of Daniel, basta pag nakarinig ka ng utos ng hari, susundin mo kaagad. Bakit? Hari yung nagsalita eh. Ruler.
So dapat, anong gagawin mo? Susunod ka agad. Bakit? Pag hindi mo sinunod yung sinabi ng ruler, patay ka. Okay, hindi yung patay, nayari ka, patay ka, as in, patay ka talaga. Pero sabi nga ni Sir Maki, sa atin ngayon, hindi natin iniisip kung sino yung leader. Okay, yung ruler. Or yung term na sinasabi ni Sir Maki last week, head of the table. Wala na tayong pake kung sino yung head of the table natin. Pag nasa mesa tayo, wala tayong pake kung sino yung mga nasa table natin, sino yung kasama natin sa table. That's why, hindi na rin natin kinoconsider yung kakainin natin or iti-take natin na influence. Okay, ang nagiging head of the table na natin, Team Focus, sinabi ni Sir Maki, ano na yun? Cellphones natin, social media. Pero yun yung habang kumakain, ano nang nasa harap mo? Naalala ko yung sinabi ni Pastor, ang ginagawa nating ulam, cellphone. Subo ng kanin, inom tubig, cellphone. Ganyan ang ginagawa natin. That's why ang nasa harap natin, imbis na kausap natin ang mga magulang natin, ang kausap natin, tropa natin. Ang lalayo, imbis na yun nandyan na yung katabi mo, head of the table. Naintindihan natin focus, nire-refuse natin yung head of the table. Diba? Unlike, diba, kaya ang ganda nung parallels na sinabi ni Sir Maki, paalala lang ulit, diba? Ang ganda nung parallels na binigay sa atin ni Sir Maki last week. Ang head of the table, wala nang iba kundi ang parents sa atin, ang tatay, to be particular. Ngayon, nung panahon nila Daniel, ang ruler, ang head of the table, of course, ruler, pag ni-refuse mo, ayun na nga, tigo ka. Pero ngayon, wala nang fear or respect doon sa head of the table. That's why, hindi na natin kinukonsider kung ano yung nasa mesa. So, anong nangyayari sa atin ngayon? We disrespect them. So, sabihin natin, sinabi ni Sir Maki, because of the head of the table, dapat nating pansinin lagi natin silang i-honor. And by honoring them, tinatanggap natin yung kanilang influence. So, kanino pa bang manggagaling yung best na influence na makukuha natin? Wala nang iba kundi doon sa head of our table. Wala nang iba kundi ang fathers natin. Yan, Sir Maki. Yan po yung napag-usapan natin last week. Yan. At salamat, Sir Dom. Alam niyo, speaking of what's at the table na ating pinag-uusapan ngayon, alam mo, Sir Dominic, it's always a great thing na pag-usapan kung ano yung nasa table talaga eh. Because not all in the table ay napakaganda at alam mo yun, hindi lahat pag may handaan, hindi ibig sabihin goods. Di ba? Meron nga akong paalala, naalala ko yung paalala ko ng mga nakaraang araw. Sabi ko sa mga full-time. Pag nasa area kayo, iwasan nyo manghingi, magparinig, at sumunggab. Actually, ang pinakadelikado doon yung sunggab. Parang nauna ka pa sa may-ari. Yan yung doon eh. Antay mo muna. Pero alam nyo, ang pinag-uusapan natin dito is what's at the table. Well, alam mo, Sir Dom, meron ako inandang lesson dito for the team focus, for them to understand how important it is to really consider what's at the table. Now, in the book of, nabanggit ni Sir Dominic kanina, in the book of Daniel, chapter number 1, verse number 8, okay? Sabi ng Bible, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested of the prince of eunuchs that he might not defile himself. So makikita nyo dito, we can say that Daniel really considered what's at the table. No? Kasi sabi ko nga, Sir Dom, pag dumating ka dun sa point na ang bango na nang naaamoy mo, Nandito tayo sa nagigisa. Mapapatanong ka talaga ng what's at the table. Umaya na mag-isa. Pag dumating ka doon sa point na ang nagyaya na sa'yo, kumbaga, cannot be reached. Diba? Yung mga tipong, imposible na matanggihan yan. Kasi syempre, pag ganyan na yung mga taong nagyaya sa'yo, imposible mo na rin tanggihan kung ano yung mga niyayaya nila. Diba? Yun yung gusto kong makita nyo dito, Team Focus. Kasi this lesson will wake you up na, sabi ko nga habang kanina sa Baptist Lunch, nabanggit ko na to Sabi ko, hihimay-himayin natin kung ano yung nasa lamesa.
Ano bang ibig sabihin netong mga nandito? Kailangan malaman niya ng Team Focus sapagkat ito rin yung reality na nangyayari ngayon sa buhay ng mga Team Focus. Amen. Diba? Na, tingnan mo. Sabi ng Bible dito, Daniel chapter 1 verse number 8, but Daniel purpose in his heart. It means, ano na siya eh? Kumbaga fixed na siya, Sir Dom. Alam niya na kung anong gagawin niya once na yun ay dumating sa punto ng buhay niya. Okay? So, he already purpose in his heart. Kumbaga, it is already written in his heart that when this time comes, pag dumating ito sa buhay niya, alam niya kung anong gagawin niya. Diyan pa lang, Team Focus, marami na kayong lesson na mapupulot dyan. Dapat pag dumating yung mga moments sa buhay ninyo na madidefile nyo na ang sarili ninyo at maiko-compromise nyo na yung situation ninyo, dapat alam nyo kung anong gagawin ninyo. Isa yan sa mga problema, Sir Dominic, ng mga Team Focus, ng mga teenagers nyo, halos lahat ng kabataan nyo yun. Yan ang isa sa mga nagiging problema. Kaya nga, mas pinipili na nila na compromise yung situation nila. No? Kaysa na sabi nga doon sa Proverbs chapter number 23, verse number 2, di ba? Put a knife to thy throat. Oh, di ba? And put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite. Kung isa ka doon sa mga klase ng tao na madali kang ma-attract, it is much better to put a knife to your throat rather than compromising your situation. Di ba? Mas maigi na yung mawalan ka ng gana sa isang bagay kaysa naman mai-compromise mo yung isang bagay na mahalaga sa'yo. Yan ang dapat na makita ninyo, Team Focus. Just like what happened to Daniel. Ay, sabi nga ni Sir Dominic kanina, hindi basta-basta ng tao ang nagyaya kay Daniel. Pag niyaya ka ng, di ba, dito na lang sa atin. Pag niyaya tayo ni Pastor, kumain, masaya na tayo. Pag niyaya ka ng Presidente ng Pilipinas, kumain tayo, kakain ka. Masaya ka na makakasalo mo sa hapagkainan yung mga taong ganun. Di ba? Pero ito yan eh. Tinan ninyo, dito, sa buhay ni Daniel, alam ni Daniel, at sabi nga dito ng Bible, he already purposed in his heart. It's already past tense, Sir Dom. It means it is already written in his heart. Alam niya na kung anong gagawin niya kapag dumating itong pagkakataon na ito. Kaya nga, ang sabi niya, sabi ng Bible, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Alam niya na pag dumating itong pagkakataon na ito, yayayain ako ng hari na si Nebuchadnezzar, yayayain niya ako para kumain. Alam ko na ang gagawin ko. I will never defile myself with the portion of the king's meat. Ibig sabihin yung food, king's food at the table, he will not defile himself with that. Sabi niya nga, nor with the wine which he drank. Alam mo, Sir Dominic, kasi ito napakahalagang picture nito. Sabi ko nga, ang daming lesson na makukuha mo dito. Una, alam ni Daniel kung sino yung nagyayaya sa kanya. Alam ni Daniel kung anong klaseng tao yung nagyayaya sa kanya. Alam ni Daniel kung ano ang mako-compromise if he compromise to what the king, doon sa gusto ng hari. On what the king want sa pangyayari na yon. Gusto niya, pag nagbigay siya, pag nag-give in siya doon sa gusto ng hari, talo siya in the very first place. Kaya nga makikita nyo dito, Team Focus, the first lesson that you should notice on this is the person on the table. Okay? Sabi ko nga, isa-isahin natin eh. First na nakita ni Daniel is the person on the table. Who is the person on the table? King. Sino yung king na yon? Di ba? Ano ang ugali ng king na yon? Ano ang practice ng king na yon? And most importantly, ano ang paniniwala ng king na yun? Kaya nga sabi niya, he purposed in his heart that he would not defile himself. Alam nyo, Team Focus, itong napakagandang lesson. It's because yung mga hatak sa atin ngayon, sa hatak sa inyo ngayon, ng kamunduhan na ito, it is always much better to consider who is the person na nagyayaya sa'yo. Kasi kapag hindi mo nakita at hindi mo binigyang importansya kung sino yung persona na yon. Okay, ano ko naman yan eh. Classmate ko naman yan. Batchmate ko naman yan. Kami yan, magkasama kami yan simula kinder.
Ngayon, kinder pa rin kami. Magkasama kami niyan, simula ganitong edad, simula ganito. Kababata ako, close kami. Gento kami niyan, no? Gento. Close na close kami niyan. Ganun kami, family namin, ganun eh. Diba? But it is always much better, team focus, to consider the person. Kasi oo nga, maaaring kababata mo yan. Ilan ang kababata namin ni Sir Dominic dito? Di ba? Maring lahat kababata mo yan, maayos yan, sabihin natin yung family niyan, maayos, ganito, ganito. Whatever his or her situation is, it is not wrong to consider the person. Amen. Bakit? Kasi nga, kung pag-aaralan natin yung topic natin, babagsak tayo lagi doon sa salitang, it's all about influence. Sabi ko nga sa inyo last week, influence can build you and influence can kill you. Dalawang pwedeng mangyari ang pwedeng gawin ng influence sa buhay ninyo. It's either influence will kill you or it's either influence will build you. Now, in order kung gusto mong malaman yan, in order for you to get the answer on those questions, ang pinakamaganda na tanong, ang pinakamaganda na i-consider mo ngayon is the person. Sino ba yung taong mag-i-influensya sa akin? Naalala nyo, pag pumunta kayo sa fine dining, I don't know if kung sino ang nakaranas na sa inyo ng fine dining. Okay? Pag nakaranas kayo ng fine dining, di ba Sir Dom, yung manager, or kung hindi man kasama yung manager, may lalapit sa yung server na ang magpapakilala sa'yo, I am ganito, I am Rumier, your server for your meal today. At lahat ng kailangan nyo, ibibigay ko. Yan. Kung gusto nyo ng tubig, may tubig ako. Yan, mga ganyan, di ba? Magpapakilala sa'yo. Now, if you are a wise customer at gusto mo talagang masatisfy ka doon sa pagpunta mo doon sa isang fine dining restaurant, you have to consider the server. Naalala ko, Sir Dom, pag pumupunta dyan si Pastor Hill sa saan nga yung Texas Roadhouse. Shoutout sa Texas Roadhouse. This portion is brought to you by Texas Roadhouse. Ay, hindi ba tayo sponsored? Baka naman. Ay, isang steak at saka Hungarian sausage. Ay, shoutout pala kay Memorial. Salamat sa breakfast na naging lunch. Yeah, at anyways, di ba yun sabi ko nga dyan, Sir Dom, sa may, sa may Venice. Yan, sa may Venice. This portion is brought to you by Venice Plaza, McKinley. Ay, di ba? Sorry. Tinalikuran na nga tayo ng summit eh. Malamig na tubig ng kusina na lang yun. Dyan sa may Venice, meron dyan Texas Roadhouse. Alam mo, every time na si Pastor Hill pumupunta dyan, may hinahanap na siyang server. Bakit? Kasi doon sa server na yon, alam niya na magkakaroon ng well service habang kumakain siya. Diba? Now, you have to consider the person. Kasi not all the person na nandiyan dyan na makikita nyo na ang tawag sa kanila ay, sabi nga ni Sir Dominic kanina, it doesn't matter kung ang tawag sa kanila ay motivators. It doesn't matter kung ang tawag sa kanila ay influencers. Actually, Sir Dominic, if you're going to ask me a question, mas delikado pa nga pag ang tawag sa'yo influencer. Di ba? You've got to be careful with those influencers because mabigat yan, Sir Dom. Sabihin ko sa'yo, mabigat yung title na yun na dinigit nila sa sarili nila. That's why kayo naman na nanonood sa mga influencers, you've got to consider whose influencers ang mag-i-influence sa'yo kasi baka flu lang ang mabigay sa'yo. Amen. Diba? Baka magkaroon ka lang ng influ. Ibig sabihin, makapasok yung flu sa buhay mo. Di ba? Kaya you should be careful on that. Bakit? Sapagkat you got to consider the person. Katulad nung binanggit ko sa inyo, babahinga din, ako din. Katulad ng binanggit ko kanina, natutuyo yung lalamunan ko eh. Katulad na nabanggit ko sa inyo, katulad ng ginawa ni Daniel. That's why Daniel already purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of, nandiyan yung persona, king's meat. Hindi sinabi ni Daniel dito that he already purposed in his heart that he would not defile himself with the kitchen's meat,
with the restaurant Smith, with the yung mga kung sino pa yung mga tao. No, alam niya eh. Alam niya kung sino yung magi-influence sa kanya. Kilala niya yung persona. It is the King Smith. Oh, alam niya kung saan galing yun. Alam niya kung sino yung person involved. Now, this is my question to you all, Team Focus. Alam niyo ba kung sino ang nag-i-influensya sa inyo? Alam niyo ba kung sino ang kasama niyo sa hapagkainan? Alam niyo ba kung sino ang tinatayaan ninyo ng buhay ninyo? Do you really know the person? Kaya nga ako, Sir Dom, ngayon, hindi ako ma-add sa Facebook eh. Kahit nga yung mga ay ma-accept pala. Na, hindi naman ako nagpapaka-famous. Hindi naman ako after dun eh. Oh, wala naman ako kahit family and relatives ko lang yung friends ko, okay lang sa akin eh. Hindi naman tayo after sa paramihan ng friends sa Facebook. Pero alam mo, Sir Dom, even dito sa church eh. Hindi naman din ako nagpapaka paboritong kanta ni Jude, Banal na Aso. Oh, yan. Hindi naman ako nagpapaka ganun. Oh, pero you've got to consider the person eh. Lalo na, ako nga Sir Dominic, shoutout sa mga friends ko sa Facebook. Kung kayo ay palalabas ng sama ng loob sa thoughts, wag na kayo magtaka kung i-unfriend ko kayo, ha? Kasi ayaw ko ng ganun ba? Oh, masakit sa bangs. Yung maglalabas ng sama ng loob sa thoughts, maglalabas ng sama ng loob sa post, no? Aiko? Kasi kaysa naman maapektuhan ka pa, lagi mong makikita, then tanggalin mo na lang, di ba? No, you've got to consider the person. Oh, di ba? May gusto kang idagdag dito, Sir Dominic? Ituloy muna natin. Then, yan nyo. Sunod na kinonsider ni Daniel. Not just only the person, but the food. Oops. Sir, mo pagkain na yan, bay masarap yan. Ayaw naman, naniniwala naman ako. Lahat ng pagkain masarap. Pero ingat ka. Sabi nga shoutout kay Sir Gerard. Sabi ni Sir Gerard, yung mga bawal na pagkain sa kanya, basta na ipag-pray. Okay na yun. Bakit? Ano daw ba ang panalangin mo? Panginoon, gawin niyo po itong kalakasan sa aming pisikal na katawan. Yun. Pilay kinabukasan. Biro lang. Dito si Daniel, kinonsider niya, Sir Dom, yung food. Food at the table. The king's food. Because the king's food, eto yan, Sir Dom, may hinanda akong lesson dito is always rich and luxurious. Yan. Di ba? The king's food was likely alam mo, sinerch ko, Sir Dominic, pag sinabing king's food, ito daw yun, Sir Dom. The king's food was likely a lavish spread of meat. Pampirang buhay yan. Ito yung mga sinesearch mo sa Instagram, tapos pinapakita mo sa akin eh. No. Lavish spread of meat, fish, fowl. Hindi ko lang yung fowl. Fowl? Technical fowl? Ay, ibon, chicken. And then fruits and other delicacies that were considered, take note of this, young people, ready? Considered high status. Amen. Come on. And not typical available to the general population. Yon, pambihira. Alam niyo ba, Team Focus, ito ngayon din ang pinopromote ng kamunduhan ngayon. Amen. Mga high status. Diba? And not typical to general population. Bakit? Kasi kapag napunta ka sa high status, you will become somebody. Pag napunta ka doon sa high status, pambira, I'm telling you, you will be the one na, wala kayo ngayon. Kaya nga, pansin nyo ba, young people, habol kayo ng habol. Ito yung trending ngayon. Kinabukasan, hindi na yung trending. Pero anong ginagawa ng Team Focus? It doesn't matter. Sige lang, habol lang. Hanggang sa mapunta ka doon sa high status. Tinan nyo. Sir, grabe ka naman. Anong gusto nyong gamit? High-end o low-end? Diba? Pag bumili ka ng cellphone, niregaluhan ka ng Vivo. Ang bira yung spelling. B-I-B-O, Vivo. Tender Joseph, wala yun, Vivo Kids. Parang wala nang ganong commercial, no? Wala na.
Nauso ka sa YouTube eh. Oh, di ba? Niregaluhan ka ng birthday mo ng bagong cellphone, naghanap ka pa ng tatak. Oh. Amen, amen. Oh, di ba? Niregaluhan ka ng ganitong sapatos. Anong sabi mo? Hindi naman to yung suot ni ganito eh. Hindi naman to yung gamit ni ganito eh. Hindi naman ganito yung, ganito. Bakit? That's how the world will give you food, Team Focus. Yan ang dapat ninyong ma-consider. That's how this world will give you food. It's always rich and luxurious. Oh, bakit? Dahil it is considered na dapat makapasok ka sa high status. Doon sa pinakamataas na status na makukuha mo sa mundong ito. But, tandaan mo, may consequence yan. Tandaan mo, may consequence yan. Hindi lang agad-agad yan. Okay, nandiyan ka sa high status. High-end ang mga gamit mo. Okay, nandiyan ka. Bang! Pag nandiyan ka ngayon, ano ngayon ang sukli niyan? Maaaring itong maging sukli niyan. Okay, napabilang ka ngayon sa mga kilalang taong may ganong gamit. Napabilang ka ngayon sa mga taong may ganong klaseng ugali. Pero anong nataya sa'yo? Reputation. Reputation. Nasa na ngayon ang reputation mo? Ano na ngayon ang reputation mo, yung pagkakakilanlan sa'yo ngayon ng tao? Ano na yan? Hindi na maano yan. Ganito na kasi ang tao na yan. You see? Diba? Kaya nga, now, dito makita nyo, kung tatanungin mo si Daniel, oo naman. Boy, sino namang aayaw sa pagkain? Sabi nga dito, Sir Dom, lavish spread of meat, fish. Boy, parang hindi na ubusan. Parang lahat naka-unli. Kaya tinan nyo, anong mga kinakainan natin ngayon? Unli chicken, di ba? Unli wings, unli pares, ha? Unli rice. Oh, di ba? Yan yung mga lalo na yung makakain ka doon sa unli fries and dill. Diyan sa may tapat ng National High School. My goodness, sabihin ko sa Sir Dom, may iwan yung cheese dito. Tapos cheese stick tsaka french fries, tapos unli lemonade. Oh. Pagkatapos doon, ang sakit ng tagiliran mo. Hindi ka makaihi sa sakit. Di ba? Di ba mga ganyan? Sino bang aayaw sa pagkain? Pero tinan yung ginawa ni Daniel, Team Focus. He considered, okay, it may be delicious, it may be high status, yung pagkain na yan, pero okay na ako sa ganito. Kaysa naman itaya ko yung reputation ko. Diba? Kaysa naman mataya ko yung sarili ko. Diyan sa status na yan. Diyan sa pagkain na yan. Never mind. Salamat na lang, mahal na hari. Diba? You see that? And then another. Para matapos natin tong lesson na to. Not just only about the food, yung kinonsider ni Daniel. But Daniel also considered kung anong mangyayari sa kanya. Unang kinonsider niya is the person, the food, and what will happen to him. Anong pwedeng mangyari sa kanya? Pwede siyang mapunta doon sa potential idolatry. Na bakit? Ito yan, Sir Dominic. During those times, yung pinaka-key concern kasi dito, that the food may have been offered to idols as part of pagan rituals. Kasi during those times, alam naman natin yan, nag-aaral tayo ng custom and tradition sa PSS, nadaanan natin ito. May mga practice, lalo na ito mga Babylonians na ito, Sir Dom. May mga practice sila na i-offer nila itong, parang yung ibang mga religious practices ngayon. They will offer food doon sa pagan na they will offer food doon sa pagan na pag alis nila, ang gagawin nila, yung bantay sa pagan, yun ang kakain. Kaya nga ang daming busog na gwardiya ng heritage eh. Kasi dala ng pagkain dun eh. Oh, di ba? They will offer food. And Sir Dom, alam mo ba during those times kung sino ang naglalagay ng food sa paanan ng pagan? It is the king. It is the king himself that should put first and then to be followed by his servants. Ang unang maglalagay ng food doon sa kanilang idols is the king. So, meaning to say, yung kakainin mong pagkain, yung inoffer na food ng king kay Daniel is the same food that the king will offer to the idol. Kaya nga sabi ni Daniel, if I will take that,
Okay? If I will eat the king's meat, the king's food, then ano ang pwede kong kabagsakan? Potential idolatry. Ibig sabihin, pwede ako ngayon na pwede kong masabi ngayon na ako ay naging part doon sa idolatry ng mga Babylonians. Oh, bakit? It is the same food eh. It is the same food na, ito pala, ang sarap ng kain mo ng karne, yung pala, yun din yung ino-offer sa idol. Di ba? So, tuwan-tuwa ka ngayon. Di ba? Pero hindi mo alam, bumabagsak ka na pala sa potential idolatry. Alam nyo ba, Team Focus, that is what is happening nowadays. Tuwang-tuwa ka sa ginagawa mo, pero ang hindi mo alam, ibang Diyos na pala pinaglilingkuran mo. Tuwang-tuwa ka sa ginagawa mo, tuwang-tuwa ka sa kasuotan mo, tuwang-tuwa ka sa mga bagay na the way how you act, the way how you think, the way how you move, the way of life, your way of life. Masaya ka dun. Pero ang tanong, napapasaya mo pa ba ang Diyos? O ibang Diyos lang napapasaya mo? Maaring akala mo Diyos pa na with a capital D ang napapasaya mo, pero small d na pala na Diyos ang napapasaya mo. Di ba? Ganyan yung pinakamagandang tandaan ninyo, Team Focus. You've got to consider always, ano ang pwedeng mangyari sa akin? If I will do this, if I will eat that what's in the table, anong pwedeng mangyari sa akin? What will those things ang maidudulot sa akin yan? Ay, halimbawa, okay, sige, tusok. Naalala ko yung yung namatay na TV sa harap. Naalala ko yung andi dito na ba si Brother J? Shout out kay Brother J. Si Hartley. Naalala ko meron kaming anong tawag doon? Hartley? Yun sa kala ko kwek-kwek. Ha? Ano na? Haridog. Yan. Pambira, Sir Dom. Tuwang-tuwa ako eh. 4 pesos, 10 piraso. My goodness talaga. Sabi ko sa Sir Dom. Tapos may suka pa. Haridog ang tawag. Harina. Sir Dom, ito lang, akin lang. Sumakit tiyan ko, Sir Dom eh. Lahat kami actually sumakit yung tiyan. Ay, tuwa kami. Parang ilang baso yung binili ni Brother J. Tsaka neto ni Hartley. Ito masaklap nun. Siyempre, wala kaming cash na dala. So, kung ano lang yung maalog namin, maalog ko sa coat ko, meron. Pinag-ipon-ipon namin nila Ate Ara. Pinag-ipon-ipon namin. Kalimutan ko ilang kami dun sa coaster that time eh. Kaya hinipon na pauwi na, nahatid na namin mga tao. Tontuwa na kami. Ito. Sige, binigay ng marami. Dahil nakita namin street food, dami. At binigay na namin yung pera sa kanila. Sir Dom, pambira, dami nilang bitbit. May juice pang kasama. Kain kami ngayon. Tusok, sausaw dito, tusok, maanghang, masarap talaga. Maya-maya, di pa kami nakakalabas ng heritage, sumahawak na kami sa tiyan eh. Eto ngayon, Sir Dominic, the guilt is this. Alam mo kung anong guilt doon? Yung pagsisisi. Alam mo kung ano? Yung naipon naming pera, pwede naming ibili ng Minute Burger na buy one take one. Na kung yun sana yung binili namin, mas masarap pa at mas maayos pa yung kalagayan namin. Pero dahil sa haridog ni Brother J, kami na yun eh. Sabihin ko sa'yo, Sir Dom. Ang dami ng sumausaw doon. Hindi, actually, it's not the sauce, Sir Dom, yung haridog talaga eh. Siyempre, isipin mo, first time mong marinig, haridog, 4-10. My goodness. Sabihin ko sa'yo, tapos may suka, tapos may yung matamis na yung sweet and sour na sausawan, tsaka yung maanghang, pambira. Sabihin ko sa Sir Dom, gaganahan ka basta maisawsaw mo lang eh. Maya-maya, paakyat pa lang kami ng EM, sumahawak na kami sa tiyan eh. Paliko pa lang kami ng Dueñas Court, masakit na tiyan namin eh. Alam nyo, young people, it may sound funny, pero ganyan na nangyayari sa inyo. Ganyan ngayon na nangyayari sa mga young people na namumuhay sa ibabaw ng mundo na ito, na meron sana kayong mas maayos na kalagayan, pero
dahil sa hindi ninyo inisip kung anong pwedeng mangyari sa inyo, napunta kayo ngayon dito sa isang kalagayan na ito. Sounds familiar, young people, di ba? Lalo na ngayong pasukan. I'm not saying that the school is wrong, that the school that you are in right now is teaching you something that is wrong. No, hindi ko sinasabi yan. But you've got to be careful na pag nandiyan ka bilang isang Kristiyanong kabataan, not all activities is good, even kahit kasama pa sa gradings nyo yan. Ping pong. Tumahimik eh. Diba? Hindi lahat ng activities, dahil you've got to consider anong pwedeng mangyari sa akin dyan. Alam nyo, nakakalungkot, Team Focus, kapag hindi nyo kinonsider kung anong pwedeng mangyari sa inyo at napamahal kayo doon sa nangyayari ngayon sa inyo, ang hirap nang umalis. Yes, sir. Mahirap nang umalis. I'm telling you, Team Focus, I've been in your situation, naging kabataan din ako. Mahirap kapag nandoon ka na sa isang sitwasyon na hindi mo na inisip kung anong pwedeng mangyari sa'yo and yet you are enjoying. That's bad. That's bad. Kaya nga sabi ko, always remember, sabi ko dito Sir Dominic, always remember that whenever we decide firmly to honor God through our decisions, God will make it possible for us. Kaya hindi mo kailangan mag-compromise. Ano man yung desisyon na gagawin mo at gusto mong mai-honor yung Diyos, Diyos ang gagawa ng paraan para mangyari yan. That not all that is in the table is good and should be taken off. Yan ang tatandaan ninyo. Hindi lahat ng nasa table na nakikita ninyo ay maayos at kailangan nyo lagi nyong kunin. It is always much better to think what's on the table rather than consuming all what's in the table. Yan ang tatandaan nyo. Tandaan nyo ito, Team Focus, anuman ang makukuha mo ngayon ay palatandaan kung sino ka sa mga susunod na araw. Di ba? Parang ang sarap kumain. Kain ka lahat. Pero magugulat ka, ngayong araw fit ka, kinabukasan hindi ka na fit. Di ba? Kaya nga sabi ko, palatandaan yan. Ano man ang nakukuha mo ngayon, magiging palatandaan yan kung sino ka sa mga susunod na araw. That is why it is always to consider what's at the table. Yan ang tatandaan nyo. Sir Dominic, may sir, alam nyo, Team Focus, ang ganda nung na sinare sa atin ni Sir Maki ngayon. And paalala ko lang yung na pag-usapan natin nung pangalawang episode. Di ba sinabi natin yan, pinag-usapan natin yan nung dito pa si Sir RG. Before you eat, tanong mo sa sarili mo, who is feeding you? Yan. What are you consuming? Ano yung kinakain mo? And yung pangatlong tanong, how is it affecting your walk with God? Yan ang marami sa atin, Team Focus, na hindi natin tinatanong sa ating sarili. And dun sa sinare nyo, Sir Maki, alam nyo, Sir, ang naiisip ko dun, Team Focus, lalo na sa mga panahon natin ngayon, Team Focus, kasi masyado tayong madali tayong mahatak dahil sa nakatingin tayo lagi sa social media. Ang palasak na lagi nang napapanood or nakikita na nawi-witness na maraming kabataan ngayon, especially Team Focus, influencers. Diba? Kahit yung mga influencers, yung mga vloggers na lang. Ayoko influencers kasi mabigat yung pangalan na yun. Yung mga vloggers na pinapanood ninyo. Natin. Kahit sila mismo ay ito yung hinahanap na tayo rin na Team Focus, tayo rin na young people, hinahanap natin. Ano yun? Opportunity. Sir Maki. Pagdating, 'di ba yung King Smith, 'di ba sinabi, pag merong ino-offer sa atin ng mundo, wala nang iba kundi opportunity. Yeah. Yan ang bagay na yan yung bagay na laging hinahanap ng isang kabataan, pagkakataon na ma-prove kung sino siya. Yun. 'Di ba? Yan ang madalas nating iniisip, Team Focus. Bakit? Kasi sa bahay lagi ka lang inuutusan. Pag nasa school, lagi ka inuutusan. Kahit dito sa simbahan, lagi ka inuutusan. So, pakiramdam mo, maliit na tao ka lang. Kaya ngayon, yung sinasabi, kaya ang ganda nung sinabi ni Sir Maki kanina. Kaya pag na-offeran tayo ng King Smith, imagine niyo yun, yung lavish na pagkain, meat, everything, treats. Yan, lahat na ng mga gusto natin, nandun nakalagay sa lamesa. Ang iisipin natin kagad, oportunidad ko to. Pagkakataon ko to na maipakilala kung sino ako at kung ano ako. Tapos yung iniisip pa ng maraming kabataan ngayon,
maabot ko na yung pangarap ko. Ngayon, Team Focus, ang hindi natin na-realize ay kung sino ba talaga dapat ang nagbibigay sa atin ng opportunity. Yan, Team Focus. Naka-focus tayo dun sa tao ni, di ba? Tulad na lang yan, mga vloggers. Yung mga pinapanood natin sa social media. Pakiramdam natin, pag nakapagsalita sila, ay, oo nga, no, gayahin ko kaya to kagagaya mo, iba na. Tulad nung sinabi ni Sir Maki kanina, instead na papalapit ka dun sa kalulatian ng Panginoon, papalayo na. Tulad ngayon, tulog na, oh. Diba? Pero sayang, Team Focus, we are wasting our potential para lang doon sa opportunity na akala mo yun yung ikalalago mo. Diba? Team Focus, tignan mo yun you are wasting your potential. Sabi nga ni Pastor lagi, ni Sir Maki last week, nakalimutan sinabi ni Sir Maki last week, it's about potential. Yung potential mo, imomold ka niyan sa bagay na para sa'yo. Kasi yung opportunity, Team Focus, hindi natin napapansin na yung opportunity natin, dinidrain na tayo. Okay? Dinidrain tayo na, para sa akin, parang emotional yung term na yun, dinidrain. Okay? Yung pakiramdam mo, parang, makapakinig ka lang ng malungkot na music, pakiramdam mo, ikaw na yun. Yung term pa ng mundo ngayon, nagsisente. Pasente-sente ka dyan, akala mo naman. Alam mo yung Team Focus, yan yung mga bagay na opportunities, yung mga potential na sinasayang natin dahil sa nakita lang natin, na napanood natin sa mga 30-second videos. Tapos ngayon, pakiramdam natin, pag napanood mo yung 30-second video na yun, mas magaling ka na sa magulang mo. Mas magaling ka na sa pastor, sa area leader mo. Pero Team Focus, that's not it. Yung sinasabi kanina ni Sir Maki, hindi sila ang magbibigay sa atin ng opportunities. Yung opportunities, hindi lahat ng opportunities pwede nating makonsider na blessing galing sa Diyos. It can be treat or kaya dessert ang tawag nito, dessert na pwedeng gamitin ng diablo as a trap papalayo sa'yo. Na trap, ilayo ka sa gawain ng Panginoon. Team Focus, kakakain mo ng opportunity na yan, akala mo yung opportunity na grinab mo, para sa'yo. Sayang. Sayang, Team Focus. Diba yung, binigyan ko po kayo ng verse nung nakaraan pa, siguro third episode yun, yung Philippians chapter 4 verse 8. Diba, whatsoever things are pure, or whatsoever things are honest, yung mga bagay na yun, think on those things. Pag may nakita kang opportunity, pag binigyan ka ng magandang opportunity sa harapan mo, pag binigyan ka ng lavish na food, meat, sinasabi kanina ni Sir Maki, isipin mong maigi. Isipin mong maigi, sino kaya to? Ano kayang balak nito sa buhay ko? Yeah. Yung buhay ko kaya, ikalalago kaya, ikagaganda kaya ng buhay ko to? Kaya naalala ko lagi, yung tinatanong ni pastor o kaya ng magulang. Ng magulang mo, alam ko yung magulang mo, tinanong ka na Tinanong ka na ng magulang mo nito. Pag meron kang gustong gawin na isang bagay, di ba? Ang itatanong sa'yo kagad ng magulang mo, ikalalago mo ba yan? Kain ka ng kain ng donut, kalalago mo ba yan? Kain ka ng kain ng bagay ng mundo, okay? Ang tanong, ikalalago mo ba yan? Hindi. Bakit? Kasi akala natin, we feel good. Feeling, Team Focus. Feel. Okay, doon tayo mag-focus sa word na feel. Feeling mo, lumalakas ka, gumaganda yung Kristiyanong buhay mo. And ang hindi natin nare-realize, pasira na pala ng pasira yun. Yeah. And in other words, we are just destroying ourselves. Na hindi natin ang lumalago pala, in a bad way, okay? Ang lumalago in a bad way, yung nag-i-influence sa atin, hindi na tayo. Kaya nga dinidrain Yan ang term na yung ginagamit yung term kanina. Kaya nga tayo dinidrain Sila, gumaganda ang itsura nila, pero bakit ikaw palala ng palala? Imagine mo yun? Parang may nakarelate imagine mo yun? Ikaw, palala ka ng palala, sila, paganda ng paganda ang itsura. Bakit? Paganda ng paganda ang itsura nila para sa mundo yun ikaw, di ka naman para sa mundo, para sa Panginoon kay. Right. Diba? Kaya yun sir Maki.
Yeah, kaya yan ang tatandaan nyo. Team focus. Ha? You always should consider what's at the table. Hindi, ganda yung sabi ni Sir Dom, actually yan yung mga paalala ko eh. Pag may nakakausap akong young people. Tandaan nyo, team focus, not all the time you will stay as team focus. Pupunta kayo sa team preparation, magiging adult kayo. Pag napunta kayo sa adult stage, magkakapamilya kayo, magkakaasawa kayo, magkakapamilya kayo. Now, on your young age, if you will not consider what's at the table, paano na pag may anak ka na? Di ba? Paano mo na i-consider yung mga bagay ngayon? Gagayahin mo rin ba yung ginawa mo na, sige, yun din ba ituturo mo sa anak mo na, sige, lahat, okay na yan, kung ano yun, basta anak, kung ano yun nandiyan dyan, kainin mo na. Di ba? Parang sinabi mo na rin na, kung sino yung mga sa tingin mong maayos dyan sa sa tingin mo lang, kahit sa tingin mo lang, okay na yan, pwede na yan. Diba? Alam nyo, young people, team focus, pwedeng mangyari yan later on sa buhay ninyo. If on your young age, you will not consider what's at the table. Yan ang tatandaan nyo. Okay? So I hope na bawat isa ay merong natutunan sa lesson na meron tayo ngayon dito sa ating What's at the Table. Kaya sa lahat ng mga team focus na kasama natin ngayon sa Google Meet, pakilabas nga Sir Ponching, pakilakihan yung sa Google Meet alone natin. Yun, kaway-kaway sa lahat ng mga nasa Google Meet. Shoutout sa inyo sa bawat stations. Magandang gabi sa inyo. Yan, magandang gabi sa inyo lahat sa mga nasa stations dyan. Magandang gabi. Thank you for being here with us on this program Staying Alive, no? Kaya manatiling alive para sa Diyos, no? Para maganda na kayo ay makakasama namin lagi dito sa ating programang Staying Alive. Alright? Thank you. And of course, syempre dito sa ating mga nasa studio live audience. Yan, kaway-kaway muna, kaway-kaway. Yun. Yan, thank you din sa mga nandito sa ating studio live audience. And of course, sa mga nasa Facebook Live ay maraming salamat po. At meron pang isang Thursday na ating pag-uusapan. Last Thursday na, tama ba, Sir Dom? Yes, sir. Last Thursday na ating pag-uusapan kung ano ang mga nasa mesa. Okay? Now, yan, tatandaan nyo, team focus, Proverbs 23 verse number 1, when thou sittest to eat with a ruler, consider diligently what is before thee. Alright? So, what's at the table? Maraming salamat. And shoutout ko lang, Sir Dom. Shoutout ko lang yung mga shoutout boys natin. Shoutout sa inyo. Pasok pa kasi. Shoutout sa inyo. Alright? Okay, hanggang dyan muna tayo. And I do believe na ang bawat isa ay nag-enjoy sa ating programa. And of course, shout out sa ating mahal na pastor. Magandang gabi po sa inyo. And thank you, Pastor Hill, for allowing us to be a part of this program. And sa ngalan ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of this program, kami po ang inyong lingkod, Brother Mac and Brother Dominic here from Team Focus Staying Alive program. Once again, we will see you on the next episode of this of your favorite evening program every Thursday. This is Staying Alive. God bless you all. Have a blessed evening ahead. Thank you, sir. Thank you po. Angela. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Bye po. Thank you po. Thank you. It's not a good way to get us to heaven, not the best way to free us from sin, but it's the only way to life everlasting. Not the good, not the best, but the only way. It's not a good way to get us to heaven, not the best way to free us from sin, but it's the only way to life everlasting. Not the good, not the best, but the only way. In
a world that tries to broaden the road where the race of life is run. Many will strive to pardon the souls by the deeds that they have done. Oh, but I know the truth. Bre, di ka niya di ka niya naiintindihan. Jesus died and lives again. And that is the truth that sets him apart, just like the old time preacher said. It's not a good way to get us to heaven, not the best way to free us from sin, but it's the only way to life everlasting. Not the good, not the best, but the only way. Nicodemus came to Jesus by night with a question on his mind, in search of the way to eternal life. This truth he longed to find. Oh, the teacher replied, to see the kingdom of God, you must be born again. The answer had come from God's only Son, so I believe Nicodemus said, it's not a good way to get us to heaven, not the best way to free us from sin, but it's the only way to life everlasting. Not the good, not the best, but the only way. Have you come by the way of the cross where atoning grace is found? Have all of your gains been counted as lost? Have you laid your trophies down? You see, perfection's required to stay away from the fire, so call on Jesus' name. No other could free the prisoner in me, and that is why I say it's not a good way to get us to heaven, not the best way to free us from sin, but it's the only way to life everlasting. Not the good, not the best, but the only way. It's not a good way to get us to heaven, not the best way to free us from sin, but it's the only way to life everlasting. Not the good, not the best, but the only way. It's not the good, not the best, but the only way.